Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Jane. Ang ating gagawin sa araw na ito ay tayo ay kakanta. Alam ba ninyo ang awiting Bahay Kubo? Magaling! Tayo ay aawit ng Bahay Kubo. Ang gagawin lamang ninyo ay sabayan ako sa pagkanta habang ito ay aking pinapatugtog. Maliwanag ba mga bata? Mahusay! Ngayon, simulan na natin. Bahay kubo, kahit hindi ang halaman dito ay sari-sari, sikamas at talong, sigarilyas at mani, sigaw, bataw, patani, kulol, patola, upot, kalabasa, labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng tinga. Mahusay mga bata! Ngayon, base sa inyong ginawa, ano kaya ang magiging paksa natin sa araw na ito? Pwede! Kayo ba ay pinapabili ng inyong mga nanay sa tindahan? Magaling! At ano ang kanilang ginagawa o sinasabi kapag kayo ay inutusan? Magaling! Ang ating paksa sa araw na ito ay ang pagtatala ng mga sangkap na gagamitin sa pagluluto ayon sa napiling recipe. Pero bago tayo magpatuloy, alamin nga muna natin ang ibig sabihin ng mga sangkap. Ang mga sangkap ay ang mga kagamitan o bagay na ating ginagamit upang makagawa ng isang masarap na putahe. Ano ang mga karaniwang sangkap na inyong makikita sa isang lutuin? Magaling! Bakit mahalagang ilista o itala ang mga sangkap bago lutuin ang isang partikular na ulam? Magaling! Sa inyong tahanan, sino ang madalas magluto? Meron ba kayong mga paboritong ulam? Aba, magaling! Ano ang inyong mga paboritong ulam? Adobong manok? Ba? Ano kadalasan ang sangkap ng adobong manok? Magaling! Mukhang paborito nyo talaga ang adobong manok at sa ulo ninyo ang sangkap nito. Ano pa? Meron pa ba kayong paboritong ulam? Tinola! Ibigay nga ninyo ang sangkap ng tinola. Magaling! Paano kaya kung walang papaya? Ano ang maaaring ipalit dito? Tama! Maaari nating palitan ang mga sangkap na hindi makikita o wala sa ating tahanan. Magaling! Ngayon, ano pang paborito ninyong ulam? Pinakbet! Aba, magaling! Pakbet ay gulay. Mahusay at kayo ay kumakain ng gulay. Mahilig ba kayo sa gulay? Mahusay. Ang gulay ay naglalaman ng mga maraming bitamina, nutrients at mineral at iba pang sustansya. Ituloy ninyo lamang ang pagkain ng gulay upang kayo ay maging malusog. Inyong tatandaan na lahat tayo ay may iba't ibang paraan ng pagluluto ng ating paboritong putahe. Mahalagang malaman din ang bawat sangkap ng isang putahe upang malaman kung gagamitin ba ang isang sangkap na aakma sa isang ulam. Naiintindihan ba mga bata? Mahusay! Halimbawa, ang pinakbet ay nilagyan natin ng suka. Ano ang magiging lasa ng pinakbet? Maasim, tama. Kaya laging tandaan na may mga putahe na hindi dapat nilalagyan ng hindi akmang sangkap. Ngayon, meron akong isang larawan dito ng isang putahe.
Nais ba ninyong malaman kung ano ang putaheng ito? Mahusay! Ngayon, kayo ay kumuha ng isang malinis na papel at lapis. At ilista ninyo ang mga sangkap na makikita ninyo sa larawan. Handa na ba ang lahat? Mahusay! Ano ang sangkap na makikita ninyo sa larawang ito? Base sa mga sangkap na inyong nakita at nilista, ano kaya ang putaheng ito? Tama, magaling mga bata. Ang larawang ito ay sinigang na hipon. Mukha bang masarap? Kumakain ba kayo ng sinigang? May gumagamit ba sa inyong tahanan ng pamalit na sangkap kung walang sampalok? Magaling. Kung walang magagamit na sariwang sangkap, maaari din namang palitan ang iba pang mga pampalasa. Ngunit, limitahan lamang ito sa kaunting halaga. Tama. Palagay ninyo, ano ang pangunahing sangkap ng sinigang na ito? Tama. Ang pangunahing sangkap sa isang ulam ay karaniwang isa sa nagbibigay sa mga ito ng kanyang katangian, lasa, at tekstura. Ito rin ang sangkap na ginagamit na mas marami. Tulad ng sinigang na hipon, di ba sinabi ninyo na ang pangunahing sangkap nito ay hipon dahil sa nagbibigay ng kulay at syempre ng lasa nito. Ang hipon ay isang uri ng pagkaing dagat. Ito ay mayaman sa protina. Ano pang maaaring gamitin nating sangkap para maging pangunahing sangkap sa sinigang? Magaling! Kailangan ba na ang mga sangkap ay sariwa? Tama! Lahat ng sangkap ay kailangang sariwa para maiwasan natin ang mga nakakasamang kemikal o bakterya. Magaling! Ang mga sariwang sangkap ay mayaman sa mahalagang sustansya at bitamina na kailangan upang mapanatili ang iyong katawan na malusog. Ngayon, upang matukoy kung talagang naiintindihan ninyo ang ating talakayan sa araw na ito, magkakaroon tayo ng isang panggrupong gawain. Gugrupo ko sa 3. Ang gagawin lamang ninyo ay umisip ng isang putahe at inyo lamang ilista ang mga sangkap nito. Naiintindihan po ba? Magaling! Magsama-sama na ang mga magkakagrupo. Meron lamang kayo 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Pagkatapos ng 5 minuto, ay ipaskil na sa ating pisara ang inyong mga gawa. Nauunawaan ba mga bata? Mahusay! Maaari na kayong magsimula. Mga bata, tapos na ang inyong 5 minuto. Ipaskil na sa ating pisara ang inyong mga gawa. Mahuhusay ang inyong mga gawa. Mukhang nauunawaan na talaga ninyo ang ating tinatalakay na paksa. Bigyan nga ninyo ang inyong mga sarili ng isang magaling clap. Ganito lamang. 2, 3, magaling, 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 magaling. Ano nga muli ang paksang tinalakay natin ngayong araw? Magaling. Ano-ano naman ang kahulugan ng sangkap? Mahusay. Saan ginagamit ang mga sangkap? Tama. Paano natin mapapakinabangan ang mga sangkap na ito? Napakahusay. Lagi lamang tandaan na kumain ng mga masusustansyang pagkain para maging malusog ang pangangatawan. Tama. At dahil dyan, bigyan nga ninyo ang inyong mga sarili ng isang malakas na palakpakan. Dahil dyan,
Dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan. Maraming salamat. Paalam!